danang punarian na, tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito sa Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Pagkatapos ng transfigurasyon, ng pagbabagong anyo ni Jesus at nasaksihan ng tatlong alagad na sina Moises at Elias o Elijah na nakipag-usap kay Jesus. Ito sa ating ebanghelyo ngayon, pagkatapos ng transfiguration event, ay bumababa na sila mula sa bundok. Nagtanong itong tatlong alagad ni Jesus tungkol kay Elijah o Elias, no? Dahil ang paniniwalang ng mga Hudyo at mga tagapagturo na babalik sa Elias bago pa man dumating ang tagapagligtas. Sinagot ni Jesus ang kanilang katanungan, nagbigay ng 3 puntos si Jesus. Una, sabi niya na dumating na si Elias. Elijah has already come. Pangalawa, hindi nila nakilala. Siya pinahirapan. They did not recognize him and they rejected him. At pangatlo, ganun din ang mangyayari sa anak ng tao. Siya'y magdaranas ng hirap sa kanilang mga kamay. Parang binigyan ng summary ni Jesus ang mangyayari, no? From Elijah to John, and John to Jesus himself, to himself. Sa ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento, pansinin natin si Elijah o Elias at si Juan para sa paghanda sa pagdating ng ating tagapagligtas. Si Elias or Elijah was an awesome figure. Ang kanyang pananalita ay parang apoy sa ating unang pagbasa. Sabi ni Propeta Sirach, si Elias daw ay pinadala ng Diyos to put an end to wrath before the day of the Lord. Hindi siya namatay. Dinala siya sa itaas ng kalesa in a whirlwind of fire, a chariots of fire. Parang may pagka-dramatic ang exit ni Elias. Now si Juan ang tinutukoy ni Jesus na dumating, bumalik na sa pangalan ni Juan, no? In the name, the spirit of Elijah. Talaga mapagkakamala na si Juan at si Elias ay parang isa dahil sa kanilang pananalita at sa kanyang galaw. Sa pananamit pa lang, Elias na, no? Si Juan. Kahit pa nung hindi pa siya ipinanganak, si Angel Gabriel told his father Zechariah na magkakaanak si Elizabeth, ang asawa mo, who would go before the Lord in the spirit of Elijah. No? In the power of Elijah. Kaya meron ng sinasabi. Pagbabalikin ng loob ng ama at anak at ipaghahanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Dahil yun naman ang role, no,
bago dumating ang tagapagligtas, Elijah would come back. Na nga sa pagkatao ni John. Maraming taong naniniwala na si Juan ay tunay na propeta. Pero hindi siya nakilala ng mga pinuno ng bayan at mga Hudyo. Yan ang sinasabi ni Jesus. They did not open their hearts to see that he was the fulfillment of the word of Sirach. Dahil hindi siya nakilala, nagdusa si Juan sa kanilang mga kamay. Sa hirap na dinanas ni Juan, sa kanyang kamatayan, nakitaan ni Jesus na maaaring mangyari ito sa kanya. Ang sabi nga niya, ganun din ang anak ng tao. Pahihirapan, daranas ng hirap sa kanilang mga kamay. Mahirap maintindihan sa totoo lang. It's harder for us to understand, to recognize the hand of God at work in suffering and death. Diba? Ganun naman din tayo sa ating mga karanasan. Kaya minsan kapag nakaranasan ng matinding hirap at sakit, hindi natin nakikita ang Diyos. Nakikita lang natin ang Diyos kapag maganda ang buhay. Kapag tayo nahihirapan, magdududa tayo na walang Diyos. No? Magdududa tayo na, may Diyos ba? Bakit ako nahihirapan? Naitatanong natin kung bakit hinayaan ng Diyos na nangyari ito sa atin. Nagdududa tayo, talaga bang may Diyos? Jesus is teaching us to see things differently. The way to glory is the way of the cross. Nung last Thursday, nung nakaraang Huwebes, sa ating pagbasa, sinabi na si Juan is the greatest man ever born. Pero kung titingnan natin yung greatness na sinasabi, parang hindi naman. If he is the greatest, bakit siya naghirap? Bakit puro kamalasan ang nangyari? Well, iba ang greatness na alam natin. Kasi yung greatness na alam natin, no, is the greatness in earthly glory. Makamundo. Na kapag ikay tatamasa ng karangyaan, yun ang greatness sa atin. Kapag ikaw ang pinaka-powerful, that's greatness sa atin. That's our definition of greatness. But John did nothing to attract worldly recognition. His only motive was to fulfill his mission of preparing the way for the coming of the Lamb of God. Sabi pa nga niya in relation to Jesus, I must decrease and He must increase. Ang sabi ni John. Ito ang daan ng ating Adbyento, our Advent path. Pero karamihan sa atin ang paghahanda ng Kapaskuhan ay buying gifts in excess and attending party after one another. Party here and there. Si Juan ay parang paalala sa atin ng paghahanda ay hindi lang sa panglabas. Mas maganda kung meron tayong paghahanda din sa pangloob. Kung tayo nag-aayos ng ating mga tahanan, bumibili tayo ng mga magandang bagay, naghahanda tayo, meron din sana tayong paghahanda sa loob. We must decrease and Jesus must increase. Na makita si Jesus sa atin, sa buhay natin, no, His life, joy, and mercy. That is what Advent is all about. Ang paghahanda natin sa tunay na Kapaskuhan sa kanyang kahulugan.